streamers and content creators? Well, mostly sa atin is streamers. So, dito sa video, pag-uusapan natin ano ba ang mga magandang platforms na pag-live stream natin dito sa Twitch. So, sa Twitch kasi, ang Twitch platform is a world-renowned platform for live streamers kasi matagal na rin yung Twitch na yan. Although it's a foreign application live streaming platform na pwede ka mag-build ng community. Kasi sa Twitch kasi, ang pinafocus nila, it's more on community building and variety streaming content. Well, mostly kasi, world-renowned kasi ang Twitch, di ba? So, pwede ka mag-build nun ng foreign, let's say, foreign viewers. Pag may mga American viewers, pwede ka, you can speak English, di ba? Siyempre, ang mga Amerikano, ang mga mga viewers mo, di ba? Siyempre, mag-i-English ka. Pero pag mga Pilipino, di ba? Mga Filipino, siyempre, magtatagalog ka. Although, dun din sa Twitch kasi, may mga parang, alam mo na, anonymous users, parang phishing users sa Twitch. Pero yun yung kailangan yung iwasan if ever magla-livestream kayo sa Twitch, no? Yung mag-click kayo ng mga application by an anonymous viewer na hindi nyo kilala. And of course, you have to avoid copyright. So, para maiwas nyo yung DMCA yung tinatawag nila doon. And although dun sa platform na yun, hindi siya ganong ka-strict. So, hindi siya ganong ka-strict. You can build a community there whether it's Filipino or foreign. So, lahat yan, all covered. Although, when it comes to, alam mo na, kitaan, syempre, parang 50-50 split, ganon. So, yeah, hindi naman ganong ka-strict ang Twitch. So, if gusto nyo doon, like for live streaming, okay naman doon. Next, move on naman tayo sa YouTube. Well, sa YouTube, perfect din siya for live streaming, not just video content creation, but for live streaming also. So, basically, ganun din naman sa YouTube, avoid lang din sa copyright, music, and then, of course, pag gumagawa tayo ng mga reaction video na under ng verified na YouTube channel nila kung sino content creator, dun din naman makaka-copyright or minsan din copyright strike din ako, nakakailang copyright strike na rin ako sa YouTube eh. So baka may tendency na pwede kayo mawala ng access ng mga ibang monetization tools sa YouTube pag hindi pa kayo monetize. So ayun, or pwede din kayo ma-demonetize, diba? So, pero all in all, maganda rin naman sa YouTube. Hindi siya ganun ka-strict. Although may pagka-strict din naman kahit konti when it comes to copyright, music, and paggagawa ng mga, let's say, reaction videos from other content creators. So, better yet, if gusto nyo hindi kayo makapiright, I would suggest na, let's say, hinaan nyo na lang yung music para hindi kayo makapiright if ever magla-livestream doon. Next naman dito, sa TikTok. And of course, alam nating lahat na dito sa TikTok is super strict pag nagla-livestream ka ng video games. Konting ano pa lang, let's say, maglalaro ka ng Spider-Man or Resident Evil, may ano ka na, violation. As in, violation talaga. Super strict talaga. So, to the point na parang hindi mo na alam kung saan ka lulugar. So, when it comes to, pwede ka mag-add ng background music sa live stream mo dito sa TikTok, kahit lakasan mo, hindi ka man siguro makaka-copyright music claim or anything else. Pero ayun nga, super strict talaga dito sa TikTok na hindi mo alam kung talaga kung saan ka lulugar. Ayun yung naka-downside dito sa TikTok when it comes to live stream gaming. Pero better din naman siya for video content creation, offline contents. Pero when it comes to live streaming, talaga super strict sila na to the point na may inis ka talaga, parang iinit yung ulo mo, sasabog yung ulo mo, parang napipikon ka na bakit ganito. Pag nagla-live stream ako, lagi lang may violation. Like let's say 20 minutes into the live stream, may violation ka na, ganun. So kung ako tatanungin nyo, saan ba magandang platforms na pag-live streaman? Well, technically, the best platform na pag-live streaman is on Twitch and YouTube. Although, kasi sa Twitch kasi medyo din mahirap kasi you have to create video content, mga video gaming clips mo, ito-transfer mo doon sa YouTube. And then, pag nakita nila yung mga offline contents mo sa YouTube, pwede ka nila i-follow doon sa Twitch. So, ayun, yun ang para sa akin, the best platforms to live stream, Twitch and YouTube. So, yan ang
topic natin for video. Ang ano ba magandang pagla-livestreaman dito sa live streaming industry. So, follow nyo na ako dito for more contents like this dito sa TikTok. Peace out!